Hello everyone, my name is Ferdinand Entena from BSIT Tuto and welcome sa ating Java Programming Exercise. Dito gagamit tayo ng Objective-Oriented Programming or OOP para gumawa ng iba't ibang classes ng sariling data at methods. Step by step and makikita natin kung paano mag-store ng information, mag-compute ng result at mag-display ng output. Sa problem 1, dito naman is student quiz performance evaluations. Sa student class, gumawa tayo ng class na student para mag-store ng pangalan at quiz scores ng isang estudyante. Sa constructor naman, ito yung special method na ginagamit para isa't agad yung name at scores kapag gumawa ka ng bagong student object. Next is sa compute average. Ito naman is may method na nag-add ng lahat ng quiz scores tapos hinahatis sa bilang ng quizzes para makuha ang average. Next is ito naman sa display student info. May method na nagpiprint ng pangalan, lahat ng quiz scores at yung average scores. Next is ito naman sa main class. Dito nagsisimula ang program. Bali, hinihingi niya yung name at 3 quiz scores mula sa users and gumagawa ng student object gamit yon. Tapos, ipinapakita ang info at average. Then, i-run natin. Ito lalabas yung student name natin. Pwede na. Then, quiz 10, 8, next is 9. Yan. Ang quiz scores is 10, 8, 9. Then, yung average scores na itong tatlo is 9. Next is sa problem 2 naman tayo. Sa product weekly sales summary. Ito naman sa product class dito is gumawa ng class ng product para mag-store ng product name at week sales. Sa constructor naman ito, kapag gumawa ka ng bagong product, dito agad sinisave yung name at sales ng object. Sa method to compute total sales naman, may method na nag-add ng lahat ng weekly sales para makuha ang total monthly sales. Then, dito naman sa method to display product info, nagpiprint ng product name bawat weekly sales at yung total sales. Then, sa main class naman natin, dito is, dito nagsimula ang program. Bali, hinihingi niya yung product name at 4 weekly sales mula sa users. Then, gumagawa ng product object gamit yon. Tapos, pinapakita. Then, i-run natin. Enter product name, like cafe. Yan. Sa sales ng week 1, nakakawa tayo ng 10,000. Sa week 2 naman, like, naka-enjoy lang tayo. Then, sa week 3 naman is naka 8,500. Then, sa week 4 naman is naka 10k ulit tayo. Yan. Then, dito naman. Bali, dito makikita yung total monthly sales. Like, nakakuha tayo ng 37,500. Next is problem 3. Ito naman is yung athlete event type analyzer. Bali, sa athlete class, gumawa ng class na athlete para mag-store ng pangalan ng athlete at mga event times niya. Sa constructor naman, kapag gumawa ka ng bagong athlete, dito agad sinisave yung name at time sa object. Sa method to compute fastest time, bali may method na best times na hinahanap yung pinakamabilis, smallest time sa lahat ng events. Then, sa methods to display athlete info, nag-print ng athlete name and lahat ng event times at yung fastest times. Then, is main class naman, dito nagsisimula ang program. Like, hinihingi niya yung athlete name at 5 event times mula sa users. Then, gumagawa ng athlete object gamit yun. Tapos, ipinapakita ang info. Then, rerun na natin. Pagka-run. Yan, hihingi yung name mo. Ferdinand. Yan, Ferdinand. Then, event time for event 1 is, lecture natin naka 50 seconds lang tayo. Upper 1 minutes naman to. Then is like 45 seconds.
then 40. Tapos naman sa 19 minutes. Yan. Tapos next last is 46. Yan. Bali, ang fastest time, dito makikita natin yung fastest time ko is yung 19 seconds. Sa problem 4 naman, gagawa naman tayo ng book review rating collector. Bali, dito sa book class, gumawa ng class ng book para mag-store ng book, title at rating ng users. Then, sa constructor naman, kapag gumawa ka ng bagong book, dito agad sinisave yung title at rating sa object. Then, sa method to compute average rating naman, dito is may method na average rating, then na nag-a-add ng lahat ng ratings. Tapos, hinahati sa bilang ng ratings para makuha ang average. Then, dito naman sa method to display book info, bali dito lang naman napiprint ng book title, lahat ng ratings at yung average ratings. Then, sa main class natin, which is ito, yan. Dito nagsimula ang program. Bali, hinihingi niya yung book title at 4 ratings mula sa users. Gumagawa ng book object gamit yon. Then, tapos pinapakita ang mga info. Then, pwede natin i-run. Pagka-run, yan, enter book title. Like, Kahel sa langit. Yan. Enter rating. Sa unang rating natin is like 5 kagad siya. Then, sa next is 4. Then is 5 ulit. Then is next is 3 naman. Yan. Bali, ang kabuang rating no, average rating is 4.25 stars. Then, sa problem 5 naman, dito gagawa tayo ng star monthly income report. Bali, sa star class naman, gumawa ng class na star para mag-store ng store name at income bawat bag. Sa constructor naman, dito naman, kapag gumawa ka na ng bagong stores, dito agad sinisave yung name at income sa object. Then, sa method to compute total income naman, bali, may method na total income then na nag-a-add ng lahat ng monthly income para makuha ang total sa loob ng 6 months. Then, sa method to display store info naman, which is dito nag-print ng store name, then lahat ng monthly income, at yung total income. Then, sa main class, which is dito nagsimula ang program, then hinihingi niya yung store name at 6 monthly income mula sa user. Then, gumagawa ng store object gamit yan. Then, tapos, pinapakita ang info. Run. Yan, store type. Tindahan. Alin. Inday. Yan. Sa first naman, so nakuha tayo na 15,000. Next is 18,000. Next is 13,000. Then 20,000. It is 4,000. 21,000. And last is our 16. Yan. Bali, dito lang natin makikita yung total income, which is nakuha tayo ng 103,000. Then, at ayan, natapos na natin ang limang problems na nagpapakita kung paano gumawa ng OOP sa Java. Then, sa bawat example, gumamit tayo ng class, constructors, methods, at objects para mag-handle ng data at magbigay ng malinaw na output. Then, ang goal ng mga exercise na ito ay ma-practice ang pag-design ng programs at na-organize and reusable at madaling maintindihan.